Sinubukan ngang lapitan at kausapin ng ating bida ang malaking ahas, pero tinalikuran at hindi naman siya pinansin nito. At ilang sandali pa habang pinapanood nila ang pag-alis ng ahas, ay bigla silang nagulat sa kanilang nakita, dahil sa biglang nakidlatan ng ahas at sinabi nga ng ating bida, na yun na umano ang hinahanap niya. Hindi nga makapaniwala si Shu na nahanap na niya ang barrier ng Forbidden Land, habang ang ahas naman ay hindi makapaniwala na hanggang ngayon, ay hindi pa din umano sapat ang kanyang lakas upang malagpasan ang barrier na ito. At ilang sandali pa nga habang patuloy siya sa pag-atake ng barrier, ay unti-unti na nitong nararamdaman ang sakit, dahil sa bawat pag-atake na kanyang ginagawa ay napipinsala din siya. At habang patuloy nga sa pag-atake ng barrier ang ahas, ay naisip naman ng ating bida na ito umano ang dahilan, kung bakit nasabi ng mga individual cultivator na nagpapakamatay ang mga nilalang sa ruin na ito, sabay tanong kung ano nga ba ang pagkakaiba ng pagpapakamatay at pag-atake sa barrier na tila kidlat. Ilang sandali pa nga ay pinagtago ng ating bida ang kanyang mga kasamahan, sabay sabi na maghintay lang muna sila, dahil maya-maya lang ay inihaw na ahas umano ang kakainin nila. Pero bigla ngang yumanig at umusok ang sa kalapit lugar, kaya naman napapatanong ang ating bida kung bakit daw kaya bumalik ang mga Thunderbolt, sabay tanong na din kung nais daw kaya nilang kainin ang kidlat mula sa barrier. Napuno nga ng bukol ang ulo ng ahas, pero matapos niyang mapansin ang pagdating ng mga Thunderbolts, ay nagmadali siyang umalis sa lugar. At dahil dito ay nagtataka ang ating bida, dahil masyado umanong malakas ang ahas, pero tila naging isa siyang duwag matapos mapansin na parating ang mga Thunderbolts. Samantala matapos namang makalapit ang mga Thunderbolts sa barrier, ay iniisip ng ating bida na late na umano sila, dahil wala nang umaatake sa barrier at wala na ding mga kidlat. Hanggang sa mapansin nga niya na tila mayroong kakaiba sa mga Thunderbolts, dahil sa pagkakaalam nga ng ating bida ay mahilig sa kidlat ang mga Thunderbolts, sabay tanong na din kung nandito kaya sila upang absorbahin ang barrier na kidlat. Hanggang sa ilang sandali pa, ay naglabas ng kidlat ang mga Thunderbolts sa kanilang bibig, at mabilis na pina-absorba ang mga kidlat na ito sa barrier ng ruins. Kaya naman biglang naglundagan ang mga mata ng ating bida sa gulat, dahil ang mga Thunderbolts daw palang pinapakain niya ng kidlat, ay siya ding nag-aayos sa barrier, gamit ang mga kidlat na pinakain niya sa kanila. Hindi nga siya makapaniwala na ang mga Thunderbolts na timawa umano sa kidlat, ay siya ding nagsisilbing baterya upang mag-supply at mag-repair ng barrier, sila pala ang guardian o tagapagbantay sa ruin na ito, wika pa nga ng ating bida. Bigla na nga lang ding naiyak ang ating bida, habang sinasabi na kahit kailan ay hindi na niya pakakainin ng kidlat ang mga Thunderbolts, dahil ang mga kidlat nga daw na pinapakain niya ay siya ding ginagamit nila, upang maayos at mapagtibay ang barrier na siya namang dahilan, kung bakit hindi makaalis ng Forbidden Land ang ating bida. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na mas mainam kung bumalik na lang sila sa campsite, upang pag-usapan kung ano ang dapat nilang gawin para makalabas sa lugar na ito. Pero habang naglalakad nga si Shu, ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung talaga bang hindi na sila makakalabas dito. Sabay sabi na minsan na din siyang nakakita ng isang pintuan sa kanyang Mountain and River Seal, na hindi niya masabi kung saan siya dadalhin pag pumasok siya sa pintuan ito, pero hindi nga din daw niya mabuksan ang pintuan na ito dati, kaya hindi niya din masabi kung ano ang nasa likod ng pintuang nakita niya. At matapos nga daw niyang sabihin kila ni Yeting ang patungkol sa pintuan na yon, ay tinanong lang ni Yeting kung hindi pa ba niya nabuksan ang Formation Eye ng mundong yon, sabay tanong na din kung nagkamali din kaya siya dati. Kaya naman tinanong ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin, sabay tanong na din kung alam ba ni Yeting ang patungkol sa pintuan na yon. Sinabi naman ni Yeting na nakita din daw niya ang ganong pintuan, sa espadang binigay niya kay Qingxi o ang Zinting Blade, at bukod nga daw doon ay mayroon ding pintuan sa Formation Eye na nakuha ni Tandang Bailey sa isang ruin. Sinabi naman ni Zhu Jin na malamang umano, sa ang mga pintuang yun ay daan patungo sa mga ruin o nakaraang ruin, at ang Formation Eye nga daw ay tila isang patunay na ang may hawak nito, ay siya ding master ng buong lugar o ruin. Sinabi naman ni Shu na naisip na din daw niya ang patungkol sa mga ganong bagay, sabay tanong kung ano ang ibig sabihin ni Yeting, sa sinabi niyang mukhang nagkamali siya. At sinabi nga ni Zhu Jin na inakala umano nilang pumasok ang ating bida dati sa Formation Eye ng isang ruin, yun nga daw ay nung biglang nawala ang aura ng ating bida matapos niyang sabihin na kukuhanin lang niya si Childe Hai,
pero ang totoo ay sa Purple na Perlas nagtungo ang ating bida noon, dahil doon niya kinulong si Chill Dehai. Nung mga panahon nga daw na yun ay inutusan ni Zujin si Nieting na tanungin ang ating bida, kung paano siyang nakapasok sa Formation I ng Ruin, gayon na din nung haharapin niya ang kaparusahan ng langit, pero masyado nga daw ma-pride si Nieting at ayaw magpatalo sa ating bida. Na sinabi naman matutuwa sana siyang turuan si Nieting, kung ano ang dapat niyang gawin para harapin ang kaparusahan ng langit, pero bigla nga daw nagalit si Nieting noon, kaya naman hindi mapigilan ni Shu ang pagtawa. At dito nga ay naisip ng ating bida, na sino man umano ang may hawak sa Formation I ng Ruin na ito, ay kayang palabasin ang anumang nilalang na nasa loob ng Ruin. Dito nga ay naisip din ni Shu na hindi pangkaraniwan ang lakas ng mga nilalang na nasa Ruin na ito, kaya kung sino man umano ang may hawak ng Formation I ng Ruin na ito, ay siya ding magmamay-ari ng isang switch na kayang wasakin ang buong daigdig. Hanggang sa bigla nga nilang narinig ang pagtakbo ng mga kabayong ito, at matapos nga nilang makita ang mga pulutong ng kabayo, ay sinabi ng ating bida na katulad umano ito ng mga alagang kabayo ni Duan Mu Huangqi dati. At habang masyado nga ang takot ng mga kasamahan ng ating bida, na sinasabing kailangan umano nilang magtago upang hindi sila makita ng mga kabayo, ay agad namang tumakbo si Shu habang sinasabi na katulad nga ito ng mga kabayo ni Duan Mu Huangqi, sabay sabi na ding mauna na silang bumalik sa campsite, dahil siya na ang bahala sa lugar na ito. Hindi nga sila makapaniwala sa bilis ng ating bida, na biglang nagliwanag sa ningning ang mga mata, habang tinatawag na Little Pony ang mga kabayo, sabay tanong kung nais ba nilang lumipat ng tirahan. Pero matapos nga siyang mapansin ng mga ito, ay biglang tinanong ng nagagalit nilang leader kung ano ang balak niyang gawin, sabay utos na din sa ating bida na huwag umanong lumapit sa kanila. Pero hinampas lang naman ni Shu ang puwet ng loko, kaya naman nanlaki pa ang mata ng isang kabayo, at bigla na nga lang silang napatanong kung sino daw ba ang ating bida, at kung saan niya dinala ang isa sa mga kasamahan nila. Sabay tanong kung naaalala pa ba nila ang sinasabi ng ibang nilalang sa ruin na ito, at malamang nga daw na ang ating bida na ang tinutukoy nilang bagong Demon King, sabay utos sa mga kasamahan nilang maghiwa-hiwalay umano sila at tumakbo palayo. Agad na silang nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon, pero mabilis namang humabol ang ating bida, habang sinasabi na wag na nilang tangkain pang tumakas. Kamta papawika pa nga ni Shu, habang tinatawag ang mahigit 100, rank na Raging Fire Cloud Stallions umano niya. Ilang sandali pa matapos niyang mahabol ang mga kabayo, ay ginamit ng ating bida ang kapangyarihan ng kanyang star chart, upang absorbahin ang lahat ng mga kabayo. At matapos nga niyang mahuli ang lahat ng mga kabayo, ay sinabi ng ating bida na sa tulong umano ng mga ito, ay lalong lalakas ang kanyang mga Imperial Dragon Guards at ang Bronze Current ng Dragnet and Snares. Hanggang sa muli nga niyang napansin ang isang kakaibang nilalang, na masyado ang pagtakbo matapos masaksihan ang paghuli ng ating bida sa mga kabayo, masyado talagang mapanganib sa lugar na ito wika pa nga niya. Hanggang sa bigla na nga lang magdilim ang mukha nito, matapos siyang bitbitin ng ating bida, na sinasabing ngayon lang umano siya nakakita ng tumatakbong halaman. Muli na ngang nagpatuloy sa pag-iikot ang ating bida, na manghuhuli pa daw ng ibang mga nilalang, habang naghahanap ng paraan sa kung paano niyang mawawasak ang barrier. Samantala sa campsite naman, ay nanginginig pa din sa takot ang kalbong ito, na masyado ang pasasalamat dahil nakabalik na umano sila ng campsite, sabay sabi na ngayon ay alam na niya kung gaano kapanganib ang ruin na ito. Agad namang sumilip si Israel sa kanyang tent, habang binibilang ang mga dumating sa campsite, at matapos na siyang magbilang ay naisip niyang hindi na talaga bumalik ang ating bida, at mukhang nawala na nga daw talaga ang pagkakataon niyang ma-interview ang 9th Dragnet. Agad na din siyang nag-tantrum sa loob ng kanyang tent, habang sinasabi na hindi naman death interview ang ginagawa ko, o wala namang sumpa ang pag-interview ko, kasalanan nila kung bakit sila namamatay matapos ko silang ma-interview wika pa nga ni Israel. Hanggang sa napansin nga niya ang pagdating ni Carol, na napakagandang babae umano, at tila isang diyosa sa mga maalamat na kwento at palabas. Masyado nga din ang tuwa ng mga kasamahan ni Carol matapos siyang makita ng mga ito, at agad ding sinabi na tatawagin umano nila ang iba pang miyembro ng Immortals. Agad din namang lumabas ng tent si Israel at nagtungo nga siya sa harapan ni Carol, kaya naman tinanong ni Carol kung ano ang kailangan ni Israel. Nabigla namang nagpakilala bilang isang reporter, sabay tanong kung may libreng oras daw ba si Carol at kung pwede ba siyang ma-interview nito.
Pero sinabi naman ni Carol na mayroon umano siyang hinahanap ngayon, kaya agad na tinanong ni Israel kung sino ang kanyang hinahanap, baka nakita ko na siya at pwede kitang matulungan, wika pa nga ni Israel. Habang iniisip na bawat aksyon umano ng malalakas na cultivator, ay balita para sa lahat dahil ang mga cultivator ay mas sikat pa sa mga artista, sabay sabi sa kanyang sarili na pwede niyang gawa ng article ang paghahanap ni Carol sa isang tao. Agad namang nilabas ni Carol ang larawan ng ating bida, at sinabi nga niya na ang tao sa larawan ang kanyang hinahanap, sabay tanong na din kung napansin na ba nila ito dito sa campsite. Pero bigla lang namang sinabi ni Israel na hindi umano niya napansing gwapo din ang ating bida pag nakatagilid, kaya naman agad na nakumpirma ni Carol na nakita na niya ang ating bida, sabay tanong na din kung nasaan na siya ngayon, pero bigla ngang sinabi ng kanyang pinsan na nahuli na siya dahil nakaalis na si Shu. Dito nga ay sinabi din ng pinsan ni Carol na dinala umano sila ng ating bida sa barrier ng ruin na ito, sabay sabi na matapos makita ang pulutong ng mga kabayong may apoy, ay iniwan na daw sila. Totoo ba, tanong naman ni Carol, sabay sabi na parang sa tula daw pala ang nangyari, kaya naman nagdilim ang muka ng mga tao sa paligid, habang tinatanong kung anong eksena daw kaya dun, ang tinutukoy ni Carol na tulad ng isang tula. Sabay sabi na lahat na lang talaga ng gawin ng ating bida, ay kaaya-aya at nakakamangha sa mga mata ni Carol, na patay sa kanya. Ilang sandali pa ang nakalipas ay tinawag ni Carol ang kanyang pinsan para makapag-usap umano sila. At dito nga ay sinabi niyang kanina pa wala si Lucio dito, kaya kailangan na din niyang umalis upang sundan at hanapin ang ating bida, sabay sabi na may mga dala siyang pagkain para sa kanila at kailangan nilang mag-ingat habang wala siya. Sinabi naman ng kanyang pinsan na kailangan din niyang mag-ingat, dahil ayon nga daw sa 9th Dragnet ay mapanganib ang ruin na ito, at bukod sa mga halimaw sa ruins ay malamang sa may mga tao din umano, na nasa maestro level na ang naninirahan dito. Sabay tanong kung sigurado ba talaga si Carol na aalis siya para hanapin ang ating bida, dahil sa tagal na nga daw na nakaalis ni Shu ay mahihirapan na siyang hanapin ang ating bida. Kahit mahirap ay susubukan ko pa din siyang hanapin, wika naman ni Carol, sabay sabi na naniniwala siyang ang ugnayan nila ng ating bida, ay siya din magiging gabay niya sa paghahanap kay Shu. At habang nag-uusap nga sila, ay kasalukuyan namang nagre-record si Israel, patungkol sa maganda at flawless umanong leader ng mga immortals, na na-lovestruck ng 9th Dragnet. Pero narinig at napansin nga ng pinsan ni Carol ang ginagawa niya, kaya naman agad itong nagtungo sa kanyang likuran, at sinabi na hindi pumayag ang leader nila para sa interview, kaya dapat niyang iwasan at tigilan ang pag-record ng anumang impormasyon patungkol kay Carol. Ilang sandali pa nga matapos siyang mapaupo, ay nag-play ang kanyang audio recorder. At dito nga ay sinasabi ni Israel na hindi umano niya inaasahang ang tagapagligtas niya ay ang 9th Dragnet, sabay sabi na langit at lupa nga daw sila ng ating bida at hindi na siyang umaasang makikita pa niya ulit si Shu. At matapos nang marinig ni Carol ang recording, ay naisip nito na ang reporter umanong si Israel ay may gusto din sa ating bida, sabay sabi na magaling talagang mang-akit ng tilapia este paru-paro ang ating bida. Agad namang nanghingi ng pasensya si Israel sa kanilang mga narinig, sabay sabi na hindi naman niya ipipilit ang sarili niya sa ating bida, at magmula nga daw ngayon ay interview target na lang daw sila ni Israel, sabay tanong kung pwede ba siyang bigyan ng pagkakataon ni Carol, na agad namang tinanong kung ano ang mga nais niyang itanong. At hindi pa nga makapaniwala si Israel na pumayag magpa-interview sa kanya si Carol, habang ang pinsan naman ni Carol ay nagdilim na lang din ang muka, habang tinatawag siyang Divine Master at sinusubukang pigilan ang death interview ni Israel. Na biglang tumayo at sinabi na ang unang katanungan niya, ay ang tanong ng maraming tao sa buong mundo na nakasubaybay sa love story nila. Ito nga ay kung bakit umano tila kakaiba ang relasyon nila ng 9th Dragnet, dahil bukod sa parehas sila ng singsing na suot, ay nagpakasal na din sila nung nasa Sardinia pa sila, pero matapos nun ay napansin na daw ng lahat na tila wala na silang koneksyon sa isa't isa. Pero sinabi lang naman ni Carol na hindi ba at ngayon nyo lang nakita ang muka ng 9th Dragnet, sabay tanong kung paano nila nasabing wala silang koneksyon at hindi sila nagkikita. At agad ngang tinanong ni Israel kung palihim bang nagkikita ang 9th Dragnet at si Carol, na bigla lang namang natahimik sa kanyang tanong, sabay sabi na sa totoo lang ay hindi kami nagkikita, at ang iniisip ng lahat ay ang katotohanan at wala talaga kaming koneksyon o contact sa ngayon. Ilang sandali pa ay nanghingi ito ng pasensya at sinabi na nagbibiro lamang siya,
dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isagat sa tanong ni Israel ngayon, sabay sabi na ang dahilan niya ay may kinalaman sa ibang kwento o pangyayari. Ang kwentong yun ay matagal nang nangyari, wika pa nga ni Carol, na kailangan pa umano ng oras para pag-isipan ang madaming bagay. At naalala nga din nito ang mga nangyari sa kanilang panaginip, kung saan habang naglalaban sila ni Xiaoyu ay napansin nilang matatapos na ang kanilang panaginip. At bago nga matapos ang panaginip nila, ay nagbigay ng advice si Xiaoyu kay Carol, kung saan ay sinabi nga ni Xiaoyu na huwag niyang hayaan na maimpluwensyahan ang kasalukuyan niyang pagkatao, ng mga alaala sa nakaraan niyang buhay, at ganito nga din daw ang sinabi ng ating bida sa kanya, nang malaman na nakakapagbasa siya ng memorya ng ibang tao. Sinabi nga din ni Xiaoyu na magkaiba umano ang sitwasyon nila, pero parehas sila ng problema, dahil napunta nga kay Carol ang memorya ng nakaraan niyang buhay. Samantala sa Copper City Lord Mansion naman, ay bigla umanong nakaramdam ng kakaiba si Xiaoyu, na tinatanong ng lalaki kung nakikinig ba siya sa mga sinasabi niya, at sinabi nga ni Xiaoyu na nakikinig naman daw siya, sabay utos sa lalaki na ulitin niya ang mga sinabi niya. Dahilan upang ma-realize ng mga ito na hindi talaga nakikinig si Xiaoyu sa kanila, at muli ay tinanong nga nila kung nais ni Xiaoyu ang posisyon bilang City Lord, dahil kung ganun nga daw ay kailangan nilang makontak ang sekta na may sakop sa lugar na ito. Pero pinatigil naman siya sa pagsasalita ni Xiaoyu, dahil wala nga daw siyang plano na maging City Lord ng lugar na ito, at naisip nga ng lalaki na pinatay na ni Xiaoyu ang dating City Lord, kung saan ay inangkin na din niya ang mansion ng City Lord, pero bakit daw kaya ayaw niyang maging City Lord? Sinabi naman ni Xiaoyu na wag silang mag-isip ng kung ano-ano, nananatili nga lang daw siya dito upang alamin ang sitwasyon sa mga city na ito, at gayon na din sa mga kalapit na lugar. Sabay sabi na mayroon din siyang hinahanap, at pinakita nga niya ang larawan ng ating bida sa kanyang mga tauhan, na biglang nahumaling at nabighani sa kagwapuhan umano ng ating bida, habang ang iba pa nga ay tinatanong kung siya daw ba ang nais maging lalaki ni Xiaoyu. Nabiglang nilabas ang aura kaya naman nagtalsikan sila, habang iniisip na ang reaksyon umano ng mga taong ito, ay katulad ng reaksyon ng mga tao sa Looniverse. Agad na ding sinabi ni Xiaoyu na ang lalaki sa larawan, ay hindi nila pwedeng pangarapin o pagnasahan, kaya dapat ay tigilan na nila ang pag-iisip ng kung ano-ano, at sumagot na lang sila sa mga katanungan niya. Masusunod wika naman nila, kaya agad silang inutusan ni Xiaoyu na sabihin ang lahat ng nalalaman nila sa lugar na ito, at dito nga ay sinabi ng lalaki na ang lugar kung nasaan sila, ay tinatawag na Copper City at bukod dito ay madami pang city sa mga kalapit lugar. Ilang sandali pa ay naisip naman ng lalaking ito, na ayaw umanong maging City Lord ni Xiaoyu, kaya malamang na dumating na ang pagkakataon upang siya ang maging City Lord ng lugar na ito. At pagsapit nga ng gabi ay nagpadala ng liham ang lalaki, sa sekta na nakakasakop sa kanilang lungsod, habang si Xiaoyu naman ay naglalaro at iniisip lang na, sana ay makahuli siya ng malaking isda, at maunahan na malaman ang misteryo ng ruin na ito bago ang ating bida. Sabay sabi na anuman daw ang naghihintay o kailangang harapin ng ating bida, ay hindi niya hahayaan si Shu na harapin ng mag-isa ang mga ito, dahil lagi niyang susuportahan ang ating bida. Samantala ilang araw pa nga ang nakalipas sa loob ng ruin o Forbidden Land, ay masyado na ang pagtakbo ng mga nilalang na ito matapos makita ang pagmumuka ng ating bida. Masyado nga ang takot nila kay Shu, na ilang araw na umano silang hinahabol sabay tanong kung hindi kaya siya napapagod, habang ang iba naman ay sinabi na wala silang ibang magawa, kundi subukang tumakbo at takasan ang ating bida. Hanggang sa sinabi nga ng isang bear na tigilan na ang pagrereklamo, sabay sabi na ding tignan nila ang nasa unahan nila, at masyado nga ang gulat nila nang malamang ang barrier na ang nasa unahan, sabay sabi na katapusan na daw nila. Agad na ding sinabi ng mga ito, na matapos umano silang dumb-aikit o lumapit sa barrier ay katapusan na din nila, dahil pag nangyari nga daw yun ay ang mga Thunderbolts naman ang hahabol sa kanila, habang ang iba naman ay napapatanong na lang sa kung ano na ang kanilang gagawin, sabay tanong na din kung ano na daw ang mangyayari sa kanila, pag nahuli sila ng Demon King na humahabol pa din.